meron palang pagkakaiba bukod dun sa regular at contractual workers. Ito palang talent, independent contractor, may pagkakaiba din pala yan, ano? Or yung mga contractual workers. Pwede po bang paliwanag, Commissioner? Ganito po, no? Oo. Malaki po ang pagkakaiba. Kasi po ang talent na isang example ng isang independent contractor ay hindi po empleyado. So sila po ay hindi covered ng labor code. Okay? Halimbawa po, ang talent po, nagkaroon na po ng isang, unahin po natin, ang independent contractor. Ang pinakabago pong kaso dyan, yung nabanggit ko kahapon na yung DT Angkin na kaso. Hindi ko na po babanggitin yung respondent, pero dun po sa kaso na yun, ito po yung mga riders ng mga delivery apps. Okay? Sinabi po, ang argumento po ng kumpanya ay independent contractor daw po ang kanilang mga delivery riders. Ang sabi po ng Korte Suprema dito, hindi po sila independent contractor. Kasi para po maging independent contractor, sila ay dapat may possess na unique skills, unique talent or skills. So ang sabi po ng Korte Suprema, ano naman ang unique na talent sa pagmumotorsiklo? So sila ay ordinaryong empleyado lang performing an ordinary work which is necessary and desirable to the business of their employer, which is yun nga pong delivery apps na system po na yon. Mapunta naman po ako nun sa talent. Yung talent Pwede po kasi... ko bang balikan Sige po. lang yung independent contractor? So, very crucial yung unique skills. Ganun ba? In Yes po. defining it. In defining the independent contractor. Yes po. Oo. Kasi kung halimbawa sasabihin na ikaw ay independent contractor, pero ano naman ang iyong unique na skill? Halimbawa nga po, yung pong talent, it's an independent, ang talent po ay isang independent contractor. Pero ano po ang mangyayari dito sa mga riders? So, they're regular employees? What do you call them now? Simula po nung labas po ang kaso na iyon, yung DT Angkin case, sinabi na po ng Korte Suprema na ang mga delivery riders na ito ay dapat na ituring na regular na empleyado ng mga delivery apps at mga related na kumpanya. Okay. So, yung pinutol ko po kayo, yung talent naman po, Yung talent po is a form of independent contractor. Okay? Kasi po, doon naman po rin sa Sonza case na tinatawag. Matagal na pong kaso ito. Sinabi po roon na yung broadcaster na si Sonza ay isang talent at independent contractor. Meron po kasing 4-test rule na tinatawag yan. Number 1, yun pong power to hire. Doon po rin sa kaso niya, hindi po siya raw yung ordinaryo na hinire na kagaya nung through HR, etc. So, siya po ay ni-refer dahil siya ay mayroong possess ng unique skill at ginagawa niya na yung pagiging broadcaster nung una pa man. Doon po rin sa payment of wages. Doon sa payment of wages niya po, yung kanyang sweldo, hindi po sweldo, no? Yung kabayaran sa kanya. Kasi kung sweldo po, empleyado siya. So, yung kabayaran daw po sa kanya ay napakalaki kumpara sa isang ordinaryong empleyado. And this is considering na ang trabaho niya ay maiksing oras lamang sa loob ng isang linggo. Hindi naman po 8 to 5 na trabaho yon. Ikatlo po yung termination. Dun sa power of termination, kontrata po siya na hindi po siya yung tineterminate na kagaya ng isang ordinaryong empleyado. And lastly, yung power of control. Kasi po pag independent contractor, meron ka pong, dahil sa iyong unique skill, hinahayaan ka ng principal mo na gawin in a manner ng independent yung deliverables mo, kumbaga. So, wala pong control. Kasi yun ang pinaka-crucial po sa isang employer-employee relationship. Wala pong control. Hinahayaan ka, na-hire ka dahil sa iyong unique talent. So, hahayaan ka nila kung paano mong gawin yung trabaho kung saan ka in-engage nung iyong principal.